sa inyo, magtiwala hindi amin sa aming kakayanan, kundi magtiwala sa inyong kapangyarihan, Panginoon. Salamat din po sa inyong mga salita na siyang nagbigay po sa amin ng encouragement and strength sa loob ng isang buong linggo. Salamat sa mga awitin na aming narinig, Panginoon, na nag-comfort din sa amin, Panginoon. At nagpapasalamat kami, Lord, sapagkat marami kami iba't ibang mga pagpapala na natanggap mula sa inyo. Sa umagang ito, nais namin kayong bigyan ng tamang tungkol sa inyong kabutihan at karapatan sa aming buhay. At yan ay ang paglalaan namin ng kaunting panahon sa oras na ito upang kayo po ay aming sambahin at papurihan. Lord, ang pananambahan na ito, this is for you alone and it's for your glory. Sa umagang ito, Panginoon, naniniglod kami, nagpapakumbaba kami sa inyong harapan, kinikilala na wala kaming ibang Panginoon na nakapagligtas maliban sa inyong anak si Yesu Cristo. Dalangin namin, Lord, ang Banal na Espiritu ang siyang magbukas ng aming puso't isipan sa aming pagsambang ito. Tulungan kami na makasamba sa paraan ng kaaya-aya at ulod-ulod sa inyong harapan. Panginoon, we invite your presence to be in our midst. Send your angels to worship with us, O Lord, and to make your power transcend, your powerful word transcend beyond the internet sa mga kasama po namin sa Facebook Live sa umaga. Lord, inihabilin po namin ang lahat ng ito. Tanggapin po ninyo ang aming pag-aawitan, tanggapin po ninyo ang aming pagpalampak, tanggapin po ninyo ang aming pag-aalay ng aming panahon at buhay sa umagang ito. Panginoon, kagalakan namin na kayo ay aming sambahin sa Espiritu ng kagalakan. Purihin po kayo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus po ang namin. Amen. Tunay nga po, napakasarap isipin na mayroon tayong Diyos na nandyan para sa atin. Dahil po natin na tayo ay malakas, na tayo walang takot at harapin ang kinabukasan dahil kasama natin ang ating Panginoon. That in Jesus' name, we will overcome, and in Jesus' name, we are all healed, we are all free. Kaya sabay-sabay po natin itaas sa pangalan ng ating Panginoon at ibigay ang ating pinakamataas papuri para sa atin. Jesus.
verses 1, 4, 5, and 6. Noong unay, mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Subalit napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na inuukol niya sa atin. Tayo binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Going up, it is only by God's grace, God's amazing grace, that we are saved. Kaya po ng Panginoon ang kanyang pagmamahal, ang kanyang wagas na pag-ibig para sa atin. Kaya tayo ay nagkaya at tayo sa pangalan ng Panginoon.
sapat na at higit pa para sa amin lahat. Dahil wala namang iba pang makapagbibigay sa amin ng wagas na kasiyahan na aming nararamdaman. Walang hanggang katayaan para sa amin, kundi kayo lamang, Panginoon. Dahil nga po that there is no turning back, Jesus. Kaya lamang ang Diyos na aming inataas, tanak na aming binuwalhati sa aming mga buhay, magpakailanman. Hallelujah.
naman po sa ating lahat mga kapatid, tayo po ay dadako sa ating pong pagganap ng Holy Communion sa umaga ito. Kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan, ay hiniling ko po na kayo po ay, nandito kayo ay, yung mga nanonood sa atin, tinginan sila sa atin, nasa tahanan, nandito kami. Para sa ating mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan ay maaari po kayo kumuha ng inyong pong mga communion cups para po sa ating pong communion, kahit tubig o kaya juice kung meron, kahit ano po, and then sa bread naman ay kahit ano din ang pwede natin gamitin. Okay, so i-distribute po ang mga elementong ito at habang ginagawa po natin ito ay ating pong pasalamatan ang ating Panginoon sa elementong ito at pasalamatan po natin siya sa kanyang biyaya sa ating buhay. Isipin niyo po, sa taong ito ay binigyan tayo ng buhay ng ating Panginoon. Amen po ba? Sa gitna ng maraming mga problema, sa gitna ng maraming mga pagsubok ay tayo ay nandito at tayo po ay pinapalakas ng ating Panginoon. Kaya malaking pasalamat po iyan mga kapatid. At tayo po ay nandako ngayon sa pagpapasalamat sa Panginoon. Let us pray. Dakila namin Diyos, maraming salamat po sa iyo pong biyaya sa aming buhay. Maraming salamat po Panginoon sa iyo pong pagkalingan sa bawat isa amin. At kayo Panginoon ang aming pong Diyos at kayo ang aming Panginoon na siyang nagbibigay ng iyong buhay para sa amin. Sa pagdako po namin Panginoon sa iyong banal na hapunan, ay amin po pinapasalamatan ka Panginoon sa bagay na ito. Pagpalain niyo po kami Panginoon upang kami po ay maging mapagpasalamat sa iyo pong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Pagpalain niyo po kami Panginoon sa umaga ito. In Jesus' name we pray. Amen. Siguro po ang gagawin natin ngayon ay sa isa na lang siguro kuha dito. Huwag lang ko kayo kumuha ng dalawa tapos iwan yung isa. Basta kung ano yung nahawakan nyo, yun na. Parang fan po yan. Ito. Kung anong laro yun. Mali pang illustration. So, pagkakuha niyo po ay balik na lang po sa upuan at sabay-sabay po natin itong gagawin. So, pwede dalawang pila. Sige po, maaari na kumuha. Yung nasa ibabaw, yan dito sa left and right. Yan. Only a God like you. Kaya ng lyrics. Only a God like you. Hawakan po natin ang tinapay na simbolo po ng katawan ng ating Panginoon. Noong gabi nang siya ay pinagkanulo ay kinuha niyang tinapay at sinabi sa kanyang mga disipulo, "Ito ang aking katawan na pinaghati-hati para sa inyo. Tanggapin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Gawin po natin ito mga kapatid. Hawakan naman po natin ang saro na simbolo po ng dugo ng ating Panginoon.
Nang matapos ng sila ay maghapunan, ay kinuha niya ang kopa at sinabi sa kanyang mga disipulo, ito ang aking dugo na aking binubuhos para sa inyo. Na habang kayo ay gumagawa nito ay naalala niyo ang aking sakripisyo at pagmamahal sa bawat isa sa inyo. At yun po ang ating gagawin sa umagang ito. Gawin po natin ito, mga kapatid. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon. Let us sing, give thanks to the Lord. Habang tayo po ay nagpapasalamat, tayo po ay manalangin muna and then umawit po tayo. Dakila namin Diyos, maraming salamat po sa mga elementong ito. Maraming salamat po Panginoon sa pagtanggap po namin na iyong pong biyayang spiritual sa umagang ito. Pagpalain niyo po kami ngayon habang kami po ay nagpapatuloy sa aming paglilingkod sa iyo. At nawa Panginoon, sa magitan ng iyong katawan, sa iyong dugo Panginoon, na iyong pong ibinahagi para sa amin sa umagang ito, ay amin pong sinaselebrate Panginoon ang iyong pong pagmamahal at ang iyong pong pagsakripisyo para sa bawat isa sa amin. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng ito. Kami po ay manunumbal, ibabalik po namin ang aming pong pagpapasalamat at aming paglilingkod sa iyo sa pangalan namin Panginoon Jesus. Amen at amen. Give thanks. Sing. Give thanks. Give
Talumpit, Bulacan, at welcome din po sa ating po mga kapatiran na nasa kanilang mga tahanan na nanonood sa atin sa online na live stream. Nawa po ay kayo din po ay nasa mabuting kalagayan. Patuloy po ang aming pananalangin na bawat isa sa atin ay biyayaan ng ating Panginoon ng proteksyon at ng kanyang pagpapala sa bawat araw. Alam ko po, maraming mga nangangailangan ngayon. Marami pong mga nagkukulang sa maraming mga bagay. But we're praying that the Lord will provide. That the Lord will provide ng lahat ng ating pangangailangan sa ating mga buhay sa umagang ito at kahit po sa mga susunod na panahon. Kung meron po may mga Biblia, ibuksan po natin sa John chapter 10, verse 10 to 18. Juan, kabanatang 10, mga talatang 10 hanggang 18 sa ating Biblia. At kung meron po akong iisa lamang na sasabihin sa umagang ito na dapat po ninyong hindi makakalimutan, ay ito po yung salitang ito. You are completely safe in your good shepherd. Okay? Kalimutan nyo na lahat. Hindi po. Baka hindi na kayo makinig ito lang yung isang bagay na iisang bagay na nais ko po na maintindihan natin. Na nais ko po na atin pong panghawakan. Na nais ko po na sa buhay po natin kahit anong mangyari, kahit anong karamdaman ang dumapo sa atin, kahit anong problema ang ating kakaharapin, dahil ikaw ay anak ng Diyos, dahil ikaw ay sumusunod kay Kristo, dahil ikaw po ay nananampalataya sa ating Panginoon, you are completely safe in your good shepherd. Meron tayong Panginoon na ang kanyang banggit sa kanyang sarili, I am the good shepherd, at yan po yung makikita natin sa salitang ito ng ating Panginoon sa John chapter 10, verse 10 to 18. Basahin po natin ang mga talatang ito. Simula po sa verse 10, ang sabi po, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay, at manira. Memorize ito ng marami sa atin. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay at isang buhay na masagana. Sabihin po natin masagana. Naparito ako, sabi ng Panginoon, upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na masagana at isang buhay na ganap. Verse 11. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Verse 12. Ang bayaran ay tumatakas kapag dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa. Palibhasay, hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Verse 13, tumatakas siya. Hindi lang niya iniiwan, kundi tumatakas siya. Palibhasay, bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ko ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako naman ay kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. And then last two verses, dahil dito, minamahal ako ng Ama sapagkat inaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kung muli. Yan po'y ginawa natin sa ating communion kanina. Walang makakuha ng aking buhay, kusa ko itong ibinibigay, mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Pinagpala ng Panginoon ang pagbabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Na sa kabila, Panginoon, na maraming mga kaguluhan sa sanlibutan ito, sa gitna ng maraming mga problema at mga pagkatakot, Panginoon, at pag-aalinlangan sa maraming mga bagay, ay kami po, O Diyos, ay safe sa iyong mga kamay. Kami po na nasa sentro na iyong kalooban, Panginoon, ay ligtas sa lahat ng mga bagay na ito. At hindi po ito, Panginoon, dadapo sa amin at hindi po mangyayari sa amin ang anumang bagay na hindi niyo po nalalaman, na hindi niyo po pinapahintulutan, Panginoon, o kaya hindi niyo po lingid sa iyong kaalaman at beyond your power, Panginoon. Kaya kami po ay nagpapasalamat dahil meron po kaming makapangyarihang Diyos
na meron kami, Panginoon, na malalapitan, lalo na sa panahon na kagaya nito. Panginoon, marami sa amin ay pagod na. Nakailang buwan na kami na nasa mga lockdown, iba't ibang uri. At ngayon, Panginoon, ay patapos na ang taon, ay nandito pa rin po kami. Ngunit, Panginoon, ang tanging pinanghawakan po namin ay kami po ay nasa iyong mga kamay. At anuman ang mangyari sa palibot namin ay kami po ay secure, Panginoon, because we can be safe because we are in the hands of our good shepherd. Pagpalain niyo po kami, Panginoon, habang amin pong binubuksan ang iyong salita at amin po itong iniintindi, Panginoon, at amin po itong we understand it, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Dalawang barko. Yung una po, ang pangalan ay Costa Concordia. Narinig niyo na ito sa akin. Noong January 13, 2012, yung napakalaking Costa Concordia na may sakay 4,200 na mga passengers, isang cruise ship, na ang nagpiloto sa kanya, ang kanya pong captain ay si Captain Francesco Schettino, isang Italiano. Ay hindi nila maintindihan kung bakit itong cruise ship na ito ay nasa halip na siya ay tatakbo sa gitna ng malalim na lugar sa Italy, ay ito ay dumikit sa baybayin. Dumikit sa may seashore. Siguro dahil gustong ipakita ng kapitan na ito yung tanawin sa gilid, yung mga white sands na nandoon. By the way, yung Manila Bay magiging white sand na rin daw. Kaya niya itinabi yung kanyang barko doon po sa gilid. Ang problema ay hindi niya nakita at hindi niya lingid sa kanyang kaalaman na yung lugar na iyon ay mababaw. Kaya po lumubog yung barko na ito habang ito ay nasa gitna ng kadiliman ng gabi. At ang ang problema ay pagkatapos na nangyari ito, maraming mga nakasakay sa mga lifeboats, maraming mga lumalangoy sa tubig. Tinawagan ng Coast Guard itong kapitan at tinanong, nasaan ka ngayon at kumusta yung barko? Meron pa bang mga babae at mga tao na naiwan sa barko? At ang sabi po ng kapitan ay, hindi ko alam. At sabi ng Coast Guard, paano mo hindi nalaman? Sabi niya, napakadilim kasi at nandito na ako sa aking lifeboat. Ang utos sa kanya ng Coast Guard ay, bumalik ka doon. Ikaw ang kapitan, dapat ikaw ang huli na lumabas. Pangalawang barko, Wednesday. Ang pangalan po ay Gulf Livestock 1. Itong Miyerkules. Na nagbabiyahe mula sa New Zealand, sakay yung mga baka. Libo-libong mga baka. Papunta sa China. At dumaan po siya, papuntang China, ay dumaan po siya sa gitna ng China and Japan. At dumating ang isang bagyo na napakalakas. Typhoon Maisak. At nung gabing iyon, 8:30, ng Tuesday, this week lang, yung cargo ship na ito ay lumubog. Ang sakay niya ay 43 na mga tripulante, 39 mga Pilipino. 2 galing sa New Zealand, na mga New Zealanders, ang 2 Australiano. Ang kanilang kapitan ay itong mamang ito, si Kapitan Adug. The youngest of a family of 9 na magkakapatid, at meron siyang anak na 6. Meron siyang 5 anak under 6 years old. 5 anak under 6 years old. At nung yung kanyang barko ay binabayo ng bagyo, sinabi niya sa kanyang mga kasamahan ay labas na kayo ng lifeboat, isuot niya na ang lahat, and then sinabi niya, check ko lang, ito yung huling tawag niya sa kanyang asawa. Sabi niya, pumapasok na yung tubig, pero ako'y pupunta, aakyat sa taas para doon ako sa bridge kung saan nandun yung, anong tawag nun, yung, kung saan nagda-drive ng barko. Aakyat siya muli, sa halip na siya ay lalabas kasama sa kanyang mga kasamahan, ay ang sabi niya, ako'y aakyat muli. At yun, ang huli na kanyang mensahe sa kanyang asawa. He was just 34 years old. Napakabata. 2 barko, 2 magkaibang kwento. Yung isa ay iniwan yung kanyang mga tao. Itong isa ay bumalik
sa pinakamataas at sinabi, babantayan ko ang barko, at hanggang ngayon ay hindi siya nakikita. Kung kayo po ang nasa barko na iyon, pagpipiliin ka, saan mo gustong sumakay? Sa Costa Concordia? O doon sa isang barko na ang kapitan ay magsasabi, hanggang sa huling buhay ko ay proprotektahan kita? Siguro, madali ang pagpipili na iyon, mga kapatid. Di po ba? Doon na ako sa hindi ako iiwan. Doon na ako sa hindi ako ibibitin. At ganyan po ang ating Panginoon, mga kapatid. Ang sabi niya, I am the good shepherd. So, what is good about this shepherd na meron tayo? Anong mabuti sa mabuting pastol na meron tayo? Dito po ay makikita natin na ilang mga bagay that we can learn kung sino ang ating Diyos, ang ating Panginoon na tinatawag niya ang kanyang sarili na mabuting pastol. At dahil dito ay mas kampante tayo. Magkakaroon tayo ng kalakasan. Namamahalin siya, paglingkuran siya, at tayo po ay magiging kampante sa buhay. Bakit? Dahil meron tayong Panginoon na hindi tayo iwan, ni pababayaan man. Number 1, Jesus, the Good Shepherd, knows all about you. Alam na alam ng ating Panginoon ang lahat ng detalye sa ating buhay. Ang problema po sa pagpapastor na isang church na kagaya nito, ay hindi ko alam ang lahat ng pangyayari sa inyong buhay. Malalaman ko na lang kapag may iba na nagsasabi, Pastor, pakipag-pray naman. Pastor, pakipag-pray naman, may sakit, o kaya, Pastor, pakipag-pray naman, may ganito, or may problema sa trabaho, may ganito, problema sa ibang mga bagay. And then, saka ko palang malalaman. Mabuti na lang na meron tayong Panginoon na alam niya ang lahat. Jesus, who is the Good Shepherd, knows everything about you. Tingnan niyo po sa verses 14 and 15. Ang sabi po niya ay ganito, ako nga ang mabuting pastol, kung paano kilala ako ng Ama, ay siya'y kilala ko rin, at siya'y kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa. At doon tayo huminto, mga kapatid. Ang sabi ng ating Panginoon, kilala ko ang aking mga tupa. So bawat detalye ng ating buhay, bawat pangyayari sa ating buhay, bawat pagsubok na ating kinakaharap, ay alam ng ating Panginoon. Minsan kasi iniisip natin, hindi ako naintindihan ng Panginoon, o kaya hindi alam ng Panginoon yung aking pinagdadaanan. Kapatid, alam ni Lord. Kapatid, alam ng Panginoon ang iyong pinagdadaanan hanggang sa unang pagpatak ng iyong luha, hanggang sa pinakahuli. Alam ng ating Panginoon. Sa Psalms or Proverbs, ang sabi ng ating Panginoon, He has gathered all the drops of your tears and put them in a vial. Na para bagang larawan na ganun ang pagmamahal ng ating Panginoon, na kahit yung ating luha ay Kanyang iipunin. Kilala ko ang aking mga tupa at alam ng ating Panginoon. Psalm 139 ay napaka magandang verse po para sa atin. Verse 13 and 14. For you created my inmost being. Ikaw, Panginoon, ang siyang lumikha sa akin, sa aking loob-looban. You knit me together. Ikaw, Panginoon, ang nagbuo. Ikaw ang naglagay ng aking kamay, ng aking braso. Ikaw ang nagtanim ng mga buhok sa aking ulo. Ikaw ang nagbuo ng katawan na ito. You knit me together in my mother's womb, and I praise you. Ako'y nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Because I am fearfully and then wonderfully made. Sino po sa inyo, pagkagising ninyo sa umaga, makita ang inyong itsura, ang inyong mukha sa salamin, ay nagpapasalamat kayo sa Panginoon. Lord, salamat, napakagwapo ng taong ito. Papunta ka sa CR and then nadaan ka sa salamin, nakita mo ang iyong pagmumukha doon. Ay, praise the Lord, napakaganda ng taong iyon dumaan. Di ba? Wonderfully made. Kaya lang, yung iba sa atin, kapag tumitingin sa salamin, ay hindi yung wonderfully made eh. Kung hindi, doon tayo sa fearfully, nakakatakot. Di ba? Lord, ano nang, kumulubot na naman yung mukha ko. Kanina, papunta kami sa nagdadrive. Kakalabas ko pa lang ng bahay. Sisimula na ako magdadrive papunta rito. Ang unang banat,
ng katabi ko ay, tingnan nyo yung aking mukha. Ang ganda ng aking kutis. Sabi ko, paano ako titingin? Nagda-drive ako. Titingnan ko ba yung... Hindi ko nalang papangalanan kung sino yun, pero... pero yan ay maganda, okay? Para naman hindi ako outside ako lambo mamaya. Maganda yun. Fearfully and then wonderfully made. Alam ni Lord ang lahat ng detalye sa ating buhay. Hindi pa kayo nagpapasalamat doon, mga kapatid? Hindi kagaya sa iba na may-ari yata ng Facebook, lahat ng detalye ng kanilang buhay ay naipakita na. May kaaway sa ganito, may problema sa ganito, yung kanyang bank account, nandun na lahat, yung kanyang mga crush, nandun na lahat. Lahat ng detalye ay nasa Facebook. Diba? Bakit kailangan mong gawin iyon? Hindi na kailangan gawin because ang Panginoon ay kilala tayo. Which is good, mga kapatid. Alam ni Lord yung aking buhay. Alam ni Lord yung aking pinagdadaanan. Alam niya yung aking mga problema. At nakakatuwa po iyon sa ating buhay. Nakakataba, nakakalakas ng kalooban na hindi ka nag-iisa sa buhay na ito. Meron kang Panginoon na alam ang lahat ng detalye sa iyong buhay. So we thank the Lord. We praise the Lord. Ang sabi ni Salmistang David, and I praise the Lord because I am fearfully and then wonderfully made. Number 2, Jesus the Good Shepherd knows all about you, but not only that, Jesus the Good Shepherd cares for you. Ang Panginoon na mabuting pastol ay nagmamahal sa iyo. Nako, ang dahilan kung bakit yung iba ay hindi po naglalabas ng kanilang mga magagandang mga karanasan o kaya mga pangit na karanasan sa Facebook, puro magaganda lang. Bakit? Ay, baka hindi ako i-like. Ay, baka hindi mag-iba yung kanilang tingin sa akin. Kaya puro magaganda lang ang nilalabas. At ganoon din po tayo, mga kapatid, di po ba? Ang ating kinikwento sa iba, yung atin pong inilalabas, yung ating pong pinapahayag, ay yung magagandang mga bagay, magandang postura, magandang kaayusan. Kumusta ka, kapatid? Okay lang, walang problema. Yun yung ating pinfront, ika nga. Pero nakatago yung ating paghikbi, nakatago yung kabulukan, nakatago yung kasalanan, at yung ibang mga bagay. Pero ang ating Panginoon, ito yung gusto ko sa ating Panginoon. Siya yung Panginoon na alam ang lahat ng detalye sa ating buhay, and yet, He still loves you. Alam niya ang lahat ng detalye sa ating buhay, yung maganda at yung hindi maganda. Pero ang sabi niya, mahal pa rin kita. At yun pa lang ay bingo na. Yung pa lang ay sakop na. Yung pa lang ay sakto na dapat. Na malaman natin na mahal tayo ng ating Panginoon anuman ang estado ng ating buhay. Nung tayo makasalanan pa, ang sabi ng Apostol Pablo, nung tayo makasalanan pa, ang Diyos ay pumunta upang mamatay para sa kasalanan na iyon. Hindi siya nagsabi, "Ew, kadiri, ayaw ko sa Kanya." Ay, ganyan pala ugali niya. Hindi. Ang Panginoon na hindi lumapit sa atin at mamahalin niya, yakapin tayo ng ating Panginoon. Verse 12 and 13, ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat, iniiwan niya mga tupa palibhas ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya. Dito po, step by step. Kung titingnan niyo po, step by step, ang sabi niya, tumatakas, iniiwan, tumatakas ulit, palibhas ay bayaran lamang at walang malasakit sa kanyang mga tupa. Hindi po ganyan ang ating Panginoon. Nakita ho natin, at kaya po natin celebrate ang communion ng ating Panginoon dahil nais po natin na may sariwa sa ating mga sarili ang pagmamahal ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Si Philip Keller, isa po siyang shepherd. Isa talaga siyang pastol, totoo na pastol. Sumulat po siya ng isang libro na ang title po, ako'y bata pa lang, nakikita ko na itong libro na ito isa sa mga una kong nabasa, katabi ng aking Bible, no, kay maliit pa lamang. Yung title ng libro ay A Shepherd Looks at Psalm 23. Marami pong nabenta sa libro na iyan. Doon po ay in-analyze niya yung Psalm 23 from the perspective of a real shepherd. Kasi siya ay pastol talaga. Ang sabi niya, lahat ng sinabi sa Psalm 23 ay totoo.
Lahat ng kilos at mga salita na ginamit ng Panginoon ay akma sa pagiging isang pastol. At sa libro na ito ay nagkwento siya sa isang village sa Kenya, sa isang tribo na Maasai tribe sa Kenya. Sinabi niya doon na isang batang pastol na inatake yung kanyang mga tupa ng isang leon. At gamit lang ng kanyang spear at ng kanyang club, kanya pong inatake din at kanyang protektahan, dinipensahan yung kanyang mga tupa. But the young shepherd was mauled almost to death. Siya'y kinagat ng leon, nasugatan, at halos siya'y mamatay ng leon at napakaliit niya. He had to be driven 30 miles away upang siya'y ipagamot to the nearest hospital. Malapit siyang mamatay, but he survived. At sabi po ni Philip Keller said that the reason he defended his sheep is because he and the villagers owned the sheep. Sa kanila kasi yung tupa na iyon. Hindi siya bayaran lamang, hindi siya hinar lamang, sa kanila yung tupa na iyon. Kaya pinotektahan niya sa kanyang buhay. As the owner of the sheep, he cared for the sheep enough to fight for their survival. Ganyan din ang ating Panginoon. Bawat isa sa atin. Pagdating po natin sa New Testament, si Apostle Pablo ay magsasabi sa atin, hindi ba ninyo alam na inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkakaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili niya tayo sa isang halaga. Kaya't, basahin po natin yung huling bahagi mga kapatid. Ready, go. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Oh, hindi ko na po kailangan iisa-isahin ito. Alam na this. Alam na ninyo kung paano gawin ito. Paano niyo po ba mapaparangalan ng Panginoon sa inyong buhay? Una, Sunday, punta sa church. Di ba? Nagbubukas na ang mga churches ngayon. Matagal ka nang nasa tahanan. Di ba? Punta na sa church. Pwede na, ulit. Balik tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Balik tayo sa sakripisyo ng ating oras, ng ating pera, ng ating panahon para sa ating Panginoon. Sa ating mga tahanan, napaparangalan ba ang ating Panginoon o puro sigawan? Papansin namin, kung kailan lockdown, mas malakas yung aming sigawan. Kasi nga naman, araw-araw, ikaw na naman. Init ng ulo natin. Bakit? Kasi naka-lockdown nandun lahat Pero totoo pa rin yung verse na ito na dapat po gawin natin sa ating mga tahanan, mga tatay. Kasama ko. Gamitin natin ang ating katawan, yung ating pagiging tatay, mga nanay, upang maparangalan ang Panginoon sa ating mga tahanan, sa church na ito, sa ating mga buhay. Dahil tayo po, Jesus knows all about us and cares for us. Number 3, Jesus, the Good Shepherd, seeks you. At ang nais ng ating Panginoon ngayon ay hanapin ang bawat isa sa atin. Ang joke nga ng marami ng mga pastor, dahil yung iba ng mga kapatiran ay nasasanay na sa tahanan na lang manonood. Manonood na lang ako, buksan yung TV, manonood ako ng sermon ni pastor, tatango-tango, and then matutulog pagkatapos. Walang effort, walang kahit anong bagay. Wala hong mali doon. Kung ikaw talaga ay dikitin ng sakit, sabi ng iba, at natatakot sa ganito, yes, why not? Pero huwag ho tayong manatili ng ganon. Kaya nga dito, number 3, Jesus seeks you. Hinahanap tayo ng ating Panginoon. At hahanapin tayo ng ating Panginoon. Huwag ho tayong masanay sa ganitong kalagayan. Verse 16, ang sabi niya, meron pa akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan ko rin na sila ipasok. Papakinggan naman nila ang aking tinig, sa gayon magiging isa na lamang ang kawan at isa ang aking pastol. May kwento po patungkol sa isang shepherd. Dito rin yata sa librong ito, kinuha ko, as shepherd looks at Psalm 23. Ang sabi niya, yun daw pong mga tupa ay sa boses pa lang ng kanilang pastol,
Kapag sinabi na, halika dito, pasok kayo dito, o kaya sinutsutan niya lang o anumang signal na kanyang gagamitin, basta marinig lang yung boses na kanilang pastol ay sumusunod na kaagad. Na tinanong siya ng isang reporter, ang tanong ng reporter ay ganito, sabi niya, sir, meron bang panahon na yung mga tupa ay hindi sumusunod sa iyo? Sabi niya, meron naman. May panahon na yung tupa ay hindi sumusunod sa akin. Kailan? Kailan yung panahon na iyon? Kapag may karamdaman yung tupa. Kapag may sakit yung tupa, ay hindi ka agad sumusunod. Kaya nga, gusto ko dito, na sa halip na kasiguhin yung tupa, na sa halip na itapon yung tupa, ang sabi niya ng ating Panginoon, hinahanap ko sila, yung aking iba pang tupa na wala pa sa kulungang ito. Now dito po, itong bahagi ito ng salita ng ating Panginoon ay pinagdebatihan ng maraming mga theologians. What is the other sheep? Ano tong ibang mga tupa na tinutukoy dito? Nakakatawa po yung kanila pong mga interpretation kung ano po itong other sheep na tinutukoy po ng verse na ito, ng verse 16. Una, yung mga theologians, hindi ko alam kung totoong mga theologians, and sabi nila una, itong other ship na ito ay aliens from outer space, from other planets. Kasi sabi niya, rito ako sa mundong ito, and then lumipat naman ang Panginoon daw sa iba namang planeta, para yun namang mga Martians at ibang mga taga-Saturn, kung meron mga tao doon, ay sila naman yung iligtas. So aliens from outer space daw, itong other ship na ito. So, mag-isip ka na, anong ginawa ng Panginoon? Kaya sa Mars, did Jesus die for aliens too? Siya ba ay namatay para sa mga aliens din? Ano kaya itsura ng Panginoon kapag siya ay nasa ibang planeta? Kung totoo itong kaisipan na ito. Ang pangalawa po na interpretation ng verse 16 na ito ay galing po sa ating mga Mormons from Utah, USA. Ang sabi po nila, nung si Jesus daw ay namatay at nabuhay na maguli, nung siya ay na-resurrect, hindi lang siya nagpakita sa kanyang mga disciples doon po sa Jerusalem or sa Israel, kung hindi lumipat din siya sa US, sa Utah. At nagpakita siya kay Nephi, and 11 other men, kaya 12 disciples. At sinabi niya sa kanila na magtayo sila ng bagong relihiyon doon po sa Utah, USA, at sinabi, ay magtayo kayo ng relihiyon, at yun po relihiyon na yun ang naging Mormons ngayon. Kaya sila yung tinatawag na the other sheep of the Book of Mormon. Sila daw yung mga other sheep ngayon na kailangan natin na sumunod sa kanila kasi nagpakita mismo ang Panginoon sa kanila. Sabi ko yung kwento na yun ay paulit-ulit. Yung kwento na yan ay hindi po bago sa mga tao. Bakit? Dahil dito nga sa Pilipinas ay meron din ganun. Na siya daw yung tinawag ng mandaragit sa Far East. Kaya nagtayo din ang kanyang sariling relihiyon. But ang tinutukoy po dito ay hindi po mga aliens, hindi po yung Mormons, kundi the Gentiles of the rest of the world. Yung mga hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. At yan po ay huwag nating kalimutan mga kapatid na habang tayo po ay nandito sa kalagayang ito, ay patuloy tayong dalhin natin yung ating sarili sa church, umattend tayo sa mga gawain, manood tayo sa mga live stream kung meron, and then magdala tayo ng ating mga mahal sa buhay sa paanan ng ating Panginoon. Other sheep. Nawa magamit tayo ng ating Panginoon na hindi lang pagkatapos ng pandemya na ito ay mag-church planting tayo ulit dahil wala na mga tao sa church. Pahayag chapter 7 verse 9 to 10. Magandang tanawin sa kinabukasan para sa ating lahat. Ang sabi po ni Juan, Apostle Juan, nakita ko ang napakaraming tao na hindi kayang bilangin ninuman, sila'y mula sa bawat bansa. Wow! Bawat bansa. So may mga galing sa China, mga Kristiyano, may mga galing sa Germany, sa iba't ibang mga lugar, bawat bansa, lahi at bayan at wika. Mga Bisaya nandun din. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak na palaspas. Wow! Paganda sigurong tanawin. At sinasabi nila ng malakas, ang kaligtasan ay nagmumula sa kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono.
So gusto ko po yung ating awitan kanina. Parang miss na miss natin na umawit sa Panginoon. Di po ba? Ako man ay nakakamiss din na umawit ng malakas. Lalo na kung wala tayong mga face mask. Na umawit ng malakas sa ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoon hanggang tayo po ay mapaos dahil sa ating kakaawit. But dito po sa verse na ito, every tribe, every tongue, and every nation ay tinutukoy ay nandun lahat. Ang tanong natin, ang iyong bang kamag-anak, ang iyong bang kapatid, ang iyong bang pinsan, ang iyong bang anak ay nandun. Siguraduhin po natin yan, mga kapatid. According to isang article by Jim Denison, this was last year in September. Ang sabi niya, may isang bansa, nang tawag doon sa bansa na iyon, it has the world's fastest growing church. Ito daw po yung bansa na ito, ay sa panahon na ito, siya yung may pinakamabilis na lumago ng mga church. Despite na wala silang building, at 60% ng mga churches na ito ay ang nangunguna ay mga kababaihan. Hindi mga pastor. Diba? Mga nanay. Hindi nga mga tatay. Nakakahiya. Sa lugar na ito, this is the fastest growing church. At alam niyo kung saan yung lugar na ito? This was in September last year, 27. Ang lugar na ito ay walang iba kundi ang Iran. Wow! Magtataka ka. Isang Muslim na bansa, purely Muslim country, para mong sinabi na ang Indonesia ay maging Kristiyano kagaya ng Pilipinas. Ang Indonesia puro Muslim po yan. But this one, Iran, the world's fastest growing church, kahit wala silang mga buildings, kahit sila nagkawatak-watak, tayo, mabuti tayo, may building tayo. Yung ating mga ibang mga churches, sa ibang lugar, kagaya ng nasa Metro Manila. At yung ating mga kapatiran nandito sa Malolos na nagre-rent, dahil hindi sila makabayad ng rent nila, dahil bakit ka naman magbabayad ng rent? Kasi hindi namang ginagamit, kaya sinara nila yung kanilang mga churches. Mabuti tayo, meron tayong building na hindi natin nire-rent. Purihin ang Panginoon. Pero nagpatuloy ang gawain. Sa Iran, wala silang building, pero nagpapatuloy ang gawain ng ating Panginoon. Now that was last year. 2 days ago, lumabas po yung news na ito. Sa Iran pa rin po. At ang sabi po ng news, researchers find Christians in Iran is now approaching 1 million. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon kahit hindi tayo gumawa noon. Cheer on! Cheer them on, itong mga kapwa, kapatid natin sa pananampalataya. Isang Muslim na bansa, para mong sinabi na Saudi Arabia ay Kristiyano na ngayon. Parang napakalayo. 1 million. Alam niyo ang kanilang sekreto? Ang church strategy po ng Iran, nung kanila pang pinag-aralan kung ano po ang ginagawa. Ito po yung katugunan ng pahayag na prophecy na atin po pinasa kanina, that every tribe, every nation, every tongue, kahit Iran po iyan. Ang sabi ng church strategies from Iran ay ganito, our model inside Iran is that we don't convert to disciple. Hindi po sila nagko-convert para mag-disciple, we disciple to convert. Dinidisipulo nila ang bawat isa sa kanilang mga members ng church para sila naman ay mag-convert sa iba. Tayo kasi ang focus natin, sige magdala tayo sa church, i-convert natin sa kapatid na ganito, si pinsan na ganito. Hindi. Sa kanila ay sabi nila, we disciple so that we can convert. Then isa pang prinsipyo sa kanila ay gamit po ay ganito, if you plant churches, you might make disciples. But if you make disciples, you will plant churches. So hindi talaga church ang kanilang tinututukan, kundi ang pagsunod nila sa ating Panginoon. Hindi yung pagtatayo ng mga building, hindi yung pagtatayo ng kanilang mga denomination, kundi yung pagsunod sa ating Panginoon. Jesus seeks us. At ginagawa niya ito sa ibang mga bansa at kaya niya itong gawin sa atin mga kapatid. Sa ating mga minamahal. Pangapat at panghuli,
Jesus, the Good Shepherd, saves you from death. Siya yung nagliligtas sa atin mula sa kapahamakan. May nagsabi sa akin, mga nakalipas ng mga ilang mga linggo, sabi, Pastor, di ba kayo natatakot na kayo ay tatawid, lalabas ng bahay, pupunta sa church, dadaan sa mga checkpoint, maraming mga pulis ngayon ay nagkakaroon na rin ng COVID. Sabi ko, wala akong magawa. Ito yung aking ministry. Hanggat binibigyan tayo ng Panginoon ng opportunity at ng pagkakataon na nandito yung church, kaya nandito. Kaya sabi ko, sa aking prinsipyo, sa aking sarili, edi pag oras mo na, oras mo na. Kapag oras na, kanina, huwag na lang yung kanina, kung kailan ako mamamatay. Meron kasi kaming joke kung kailan ako mamamatay sa pamilya. At lahat ng aking mga Bitcoin at lahat ng aking mga ipon, mga password ay kinukuha na nila. Hindi ko alam bakit. Yung password ko daw kasi, sabi ko, ba't mo kinukuha yung aking password? Paano na lang pag ikaw'y namatay? Sabi ko, ano ba? Hindi ko alam kung bakit ganyan yung usapan namin ngayon. Pag ako namatay, mumutuhin. Joke lang. Wala po yan. Jesus, the Good Shepherd, what? He saves you from death. Siya yung nag-iingat sa atin. Kaya palagi nating dalangin, Lord, ako'y magmamaskara, ako'y magpa-face shield, ako ay mag-social distancing, di ba? Ako'y mag-online class. Di ako lalapit sa mga tao, pero ano man ang aking gagawin, kung darating sa kamatayan, walang ibang makakaprotekta sa akin, hindi kayo, Panginoon. Yun lamang yan. Panginoon lang ang ating tanging pag-asa. At ganoon din sa ating mga mahal sa buhay na nasa malalayo. Verse 10, verse 11, ako ang mabuting pastol, inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Tingnan niyo po, ang sabi niya paulit-ulit po sa chapter 10, verse 11. Verse 15, at inaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Verse 17, the third time, sapagat inaalay ko ang aking buhay para ito'y kunin kong muli. And then verse 18, next slide, walang makakakuha sa aking buhay, kusa ko itong ibibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko mula sa aking Ama. Dito po'y sinasabi ng ating Panginoon, ako muna. Ginawa ko pa muna para hindi ka matakot sa kamatayan. Para kahit dumating sa atin ang kamatayan, ay alam natin tayo po ay may pag-asa pagkatapos ng buhay na ito. Kaya nga tayo nandito sa church. Nung si Haring David ay isang maliit na binata pa lang, he was willing to lay down his life. Nung siya ay nakipaglaban kay Goliath, kay Goliath. Sa Tagalog kasi Goliath nakalagay eh. Sabi ko, corny naman. Goliath. Ay sabi niya kay Haring Saul, ay sabi niya, nung ako ay, sa 1 Samuel 17, sabi niya, nung ako'y nag-aalaga ng aking tupa, dumating yung leon, inatake ko, pinatay ko, dinefend ko yung aking mga tupa. At kung kaya kong gawin iyon, ay kaya akong protektahan ng Panginoon na ito, ng Panginoon mula sa hintil na ito, mula sa higanting ito. Kaya akong protektahan ng Panginoon. Verse 34, ako po ang nag-alaga sa kawan ng aking ama. Kapag ang isa ng tupang inaalagaan ko ay tinatangay ng leon or oso, hinahabol ko po ito at inaagaw ang tupa. Tapang na lalaki tao, no? Naagaw lang. Kapag hinanap ako ng leon ng oso, hinahawakan ko ito sa panga at pinapatay. Parang nagkwento lang, ano? Verse 36, verse 37, nakapatay na po ako ng mga leon at mga oso. Kayo ba, ilan ng mga leon at mga oso ang napatay ninyo? Uli, ilan na ba napatay mo? Isasama ko po ang mga ito, ang Pilisteyong iyon, sabagat ang nilalait niya ay hukbo ng Panginoon na buhay. Dinugtong pa ni David, iniligtas ako ni Yahweh mula sa mababangis na leon at mga oso, ililigtas din niya ako sa kamay ng Pilisteyong iyon. Alam niyo kung bakit ito nasa Biblia? Yung verse na ito, alam niyo kung bakit itong nasa Bible itong verse na ito? Sasabihin ko po ito sa inyo. Dahil gusto ng ating Panginoon na ipakita ang larawan na ito. Ang sabi ni Haring David, ni binatang David, ang sabi niya, noon niligtas ako, ngayon ay ililigtas ako mula sa Pilisteyong ito.
At para sa atin na nagbabasa mula sa labas, anong aral sa atin? Ang aral sa atin ay kung nangyari iyon kay Haring David at inulit sa laban niya kay Goliath, ang aral ay kaya tayong i-defend ng ating Panginoon. Hindi mo na kailangan na maghanap pa ng leon. Hindi mo na kailangan maghanap pa ng oso para mapatunayan mo na gagawin niyo ng Panginoon. No, these are examples for us upang tayo po'y manampalataya sa ating Panginoon. Alam mo nang nangyari? Verse 11 ng John chapter 10 muli. Sa kahulihan, yung tupa na iyon, ang siyang pinatay para sa atin. Ako ang mabuting pastol. Inihaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Sa pagtatapos po ay nais ko po ikwento sa inyo ang storya po ni Ira Sankey. Sa Ira Sankey po ay napakaganda ng kanyang boses. Siya po yung si D.L. Moody ay habang siya ay nagkukrusada, ang kanyang singer, ang kanyang song leader, ay ito si Ira Sankey. Napakaganda ng kanyang boses. Very bass. At kahit napakalayo ay dinig na dinig, buong-buo yung kanyang boses. Pero bago siya naging singer para kay D.L. Moody, ay siya ay naging sundalo sa labanan ng bansa nung panahon na iyon sa Britain. At yung kalaban niya ay nandun sa kabila at sila ay nandito. At yung kanyang mga sundalo, kasamahan ni Ira Sankey, ay pagod. At sinabi nila, Ira, Kristiyano ka naman. Kumanta ka naman para sa amin, para kami ay matuwa at para kami ay mawala, mapawi yung aming kalungkutan at kami magkaroon pag-asa sa buhay. Kaya tumayo itong si Ira Sankey at kumanta at kanya kinanta, Savior like a shepherd, lead us. Pakinggan niyo, hanapin niyo sa YouTube yon. Napakagandang song. Savior like a shepherd, lead us. So kumanta siya, natuwa yung kanyang mga sundalo at nagpatuloy yung kanyang buhay. Many years after, pagkatapos ng gyera, kumanta muli itong si Ira Sankey, kasama niya na si D.L. Moody. At ang kanyang special number ay yung awit na iyon, Savior, like a shepherd, lead us. Pagkatapos ng worship service, isang lalaki lumapit sa kanya at sinabi niya, maraming salamat. Dahil narinig ko ulit yung awit na iyon, Savior, like a shepherd, lead us. At namangha at nagtanong si Ira Sankey, sinabi niya, bakit? Kailan mo ba huling narinig iyon? Ang sabi po ng taong ito, narinig ko ito nung ikaw ay kumanta nung habang nasa gyera. Ay, ikaw ba yung kasama ko sa mga sundalo? Ang sabi niya, hindi. Ako ay kalaban mo. Sniper ako. Nandun ako sa kabila. At nakatutok na yung aking baril sa iyo. Nakita ko na lahat ay nakahiga, ikaw lang yung nakatayo, napakadali mong patayin. Dahil kalaban kita. Ngunit habang ikay nakatayo, nakita ko na parang kumakanta ka. At huminto muna ako at pinakinggan ko yung awit mo. At narinig ko yung itong awit na ito. Savior, like a shepherd, lead us. At mula noon ay nakilala ko ang ating Panginoong Jesus. At hindi ko tinuloy yung aking balak gawin. Naging Kristiyano din yung taong ito. Mga kapatid, kaya tayong iligtas ng ating Panginoon. You are completely safe in your good shepherd. At panghawakan po natin iyan, mga kapatid, sa ating buhay. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Let us pray. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa aming Panginoong Jesus na pumarito sa sanlibutan. At sa halip na kami, Panginoon, ang siyang mamatay para sa aming kasalanan. At sa halip, Panginoon, ay kami ay matapos sa aming buhay sa sanlibutan ito na walang kapag-asa. Ay kami ngayon, Panginoon, ay meron pong pag-asa ng dahil sa iyo. Maraming salamat po, O Diyos, because we are completely safe because of the Good Shepherd. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mamuhay na meron pong confidence, meron pong pag-asa, Panginoon, na ikaw siya magliligtas sa amin, na ikaw magproprotekta sa amin. Patuloy po kaming lalapit sa iyo, Panginoon, at susunod sa iyo, Panginoon,
magiging tapat sa iyo, O Diyos, dahil kayo po ang aming Panginoon na siyang nauna nakaranas ng kamatayan para sa amin upang kami po ay hindi mapahamak. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na patuloy na lumapit sa iyo. Pagpalain niyo po ang aming mga kapatiran na nandito po at kahit po yung mga nasa tahanan. Bless niyo po ang aming mga kapatid na magsa-celebrate ng kanilang mga special days, mga birthdays, so kaya anniversaries this week. Abutin niyo po, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa malalayo, na naghahanap buhay para sa amin. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Protektahan niyo po sila. Pagpalain niyo po sila sa kanilang mga gawa, na kanilang mga kamay. At kahit kami, Panginoon, sa aming kinakaharap na pandemya, sa bansa namin, Panginoon, niling po namin na kayo po magbigay ng wisdom sa mga leaders po namin at manguna sa kanila, Panginoon, ng mga desisyon. At kami, Panginoon, ay patuloy na susunod sa iyo, maglilingkod sa iyo, at lalapit sa iyo, Panginoon, bilang aming Panginoon at bilang aming Good Shepherd. At ngayon ay tanggapin po natin pagpapala ng ating Panginoon sa magitan po ng benediction. At ngayon ang dakilang pag-ibig ng ating Ama na nasa langit, ang patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo, at ang pakikipisan ng banal na Espiritu Santo, sumati nawa ngayon at magpakailanpaman. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.